Good morning and Merry Christmas. This is the last day of the Christmas season, and this is the last day we can greet each other Merry Christmas. My dear sisters and brothers, unless you have dementia or Alzheimer, you know when your birthday is. Tama? Alam nyo kung kailan kayo nagbe-birthday. O, hindi lang yan. Alam nyo kung kailan, o dapat alam nyo kung kailan ang birthday ng inyong asawa o ng inyong mga magulang. We know our birthday. But I wonder, how many of us here knows when is our baptismal day? Allah. O nga, kailan nga ba? Mine is March 29. I will not give you the year, no? But when? But how many of you remember your baptismal day? Assignment niyo yan, okay? Baka nga wala pa kayong baptismal certificate o baka naman hindi pa kayo nabibinyagan, no? It is important to know not only our birthday, but also our baptismal day. Because when we celebrate our birthday, we celebrate our coming out from the womb of our mother. When we become human persons with body. But when we celebrate our baptismal day, we celebrate our coming out of the womb of the baptismal font. Yung binyagan, no? Doon tayo ipinanganak. Today, we celebrate the baptism of the Lord, as we have heard in the gospel. But I invite you to reflect not only on the baptism of the Lord, but also reflect on our own baptism. Ano ba yung nangyari nung tayo ay binyagan? Well, sabi natin, nahugasan tayo sa ating mga kasalanan. Kasalanang orihinal, at kung bininyagan ka ng matanda na, maging yung personal sin mo, pinatawad na. Tinanggal ang bahid ng kasalanan sa atin. Pero on a more positive note, baptism gave us, number one, the dignity of being adopted sons and daughters of God. Nung tayo binyagan, hindi na lamang tayo naging anak ng ating nanay at tatay, tayo ay naging ampung anak ng Diyos. Hindi tayo yung talagang natural na anak ng Diyos. Si Jesus lang yun. Only Jesus was the only begotten Son. We became adopted children of God. Pag nilayan nga natin yon, na tayo ay mga ampong anak ng Diyos. Yan ang karangalan natin. Tayo'y anak ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa umaga, pagharap ninyo sa salamin, kahit na pango ang ilong nyo, sabihin nyo, ampong anak ako ng Diyos. Kapag tinignan natin ang ating mga sarili sa salamin, at nakita natin, bakit ang itim ko? Bakit namumutok ang pisngi ko? Bakit hindi pantay ang kilay ko? Sa kabila ng lahat ng ating kapintasang pisikal, huwag nating kalilimutan, tayo'y mga ampong anak ng Diyos. That is a dignity given to us by the sacrament of baptism and cannot be taken away. Hindi ka lang anak ng nanay at tatay mo, kundi anak ka ng Diyos. Yung iba nangangarap na maging anak sana ni Henry C. No?
Sana naging anak na lang ako ni Henry C. para libre ako pag pumapunta ng SM. O kaya naging anak ako ng mga Ayalas. Mga ginigilig kong kapatid, you are more than that. You are more than that. We are more than that. Tayo ay mga ampong anak ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan yon. Kaya nga, huwag niyong hahayaan ang ibang tao na apihin kayo, yurakan ang inyong dignidad. Huwag kayong papayag. Sabihin niyo, anak ako ng Diyos. Yan ang narinig natin sa Ebanghelyo. A voice came from heaven, "You are my beloved Son," pertaining to Jesus. But these words can also be said about us. You are my beloved Son. You are my beloved daughter. You are my beloved child. Isang dignidad at karangalang hindi maibibigay ninuman kundi ng Diyos lamang. But not only that. When we were baptized, we became adopted children of God. Correct. But in addition to that, when we were baptized, we became children of the church. Tayo ay naging mga kasapi ng simbahan. Tayo ay naging kasapi ng komunidad ng mga mananampalataya. When we were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But more than that, we are also baptized into the communion of the Christian Church. Kaya, alam nyo, sa maraming Katoliko, pag sinabing mong, sino ang simbahan? Ang iisipin, yung mga obispo, si Pope, siya ang simbahan. Yung mga pari, yung mga madre, yung mga nakabelo, yung mga nakahabit, sila ang simbahan. Mali. Hindi lamang sila ang simbahan. Ako, ang mga madre, ang mga obispo, ang papa, ay bahagi ng simbahan, pero kayo rin. Kaya kapag sinabing sino ang simbahan, tayo. Tayo ang simbahan. Dahil sa binyag, tayo'y naging kasapi ng simbahan. Kaya mag-iingat kayo sa pagsasabi, yan namang simbahan no? Okay? Para lang sa mga mayayaman. Kasama ka doon. Simbahan ka rin. You are also members of the Christian community. Alam nyo, kumisan yan ang nakakalimutan natin Ngayon sa katedral, marami tayo dito. Mamiyang alas 10, mas marami. Mamiyang alas 6, mas marami. Pati yung mga monoblocks, merong nakaupo dyan. Sasabihin natin, punong-puno ang katedral. Punong-puno ang mga simbahan. Nung simbang gabi, ang dami-daming mga nagsimba. Pero ilang porsyento lang yon ng bininyagan. Baka 10% lang yan nasan yung 90%? Wala na. Sabi nga some people go to church when they are hatched, when they are matched, when they are dispatched. No? When they are hatched, when they were baptized, when they are matched, when they get married, and when they are dispatched, kapag funeral mass, no? Kasal, binyag, libing. Yun lang. Nasaan? Nasa bahay, nasa iba't ibang lugar. Kasi nga, hindi malakas sa atin, mga Katoliko, yung idea na ako
kami, tayo ay simbahan. Bahagi tayo ng iisang katawan. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, akong importante. Ang kamay, hindi importante. Sige nga, subukan mong kumain ng walang kamay. Ang paa, hindi importante. Sabi ng ulo, sige nga, subukan mong pumunta ng katedral ng walang paa. Mahirap. Ang bawat bahagi ng isang katawan ay importante. Hindi pwedeng sabihin ng isang bahagi, ako lang ang mahalaga. Dahil akong nakikita, ang mukha lang ang mahalaga. Hindi. Kumisan nga, yung hindi nakikita, ang mas importante. Matangos nga ang ilong mo, pero may sugat naman ang atay mo. O ano? Maganda nga ang mata mo, mapungay nga ang mata mo, pero meron ka namang alta presyon. May depresya ang puso mo. Hindi nakikita ang puso, nakikita ang mukha. Pero yung hindi nakikita, mas importante doon sa nakikita. Alam nyo, 40 taon na po akong pari sa taong ito. 40 years. Wala pa ako nakitang inilibing na puso lang. Hindi pwedeng magreklamo yung atay. Teka muna, puso lang naman ang huminto sa pagtibok. Bakit pati ako ililibing? No? Bahagi ka ng isang katawan eh. At yun ang wag nating kalimutan. Nung tayo'y binyagan, naging bahagi tayo ng katawan ni Kristo na walang iba kundi ang simbahan. At ang bawat isa, ako at kayo, mahalaga. Kaya wag mong isiping, sila lang yan. Hindi. Kasama ka sa iisang simbahan. Mga ginigili kong kapatid, ngayong araw ng pagbibinyag sa Panginoon, ipinapaalaala sa atin na tayo ay may dakilang karangalan bilang mga ampun anak ng Diyos. At tayo ay bahagi ng iisang pamayanan, ang simbahan. Pero, meron tayong misyon. Sabi sa Ebanghelyo, a voice came from heaven, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Anong ating misyon? Bilang mga ampong anak ng Diyos at bilang bahagi ng iisang simbahan, ang misyon natin ay gawin natin ang ating mga pagkatao na kalugod-lugod sa Diyos. I hope the Lord God will always be able to say, "These are my beloved sons and daughters, with whom I am well pleased." Alam nyo, karangalan at katuwaan ng magulang, yung mga magulang na naririto, na ipagmalaki ang kanilang mga anak, di ba? Nakatanggap ng award sa school, valedictorian. Ay, nako, pinagmamalaki yan ng nanay. Ipopost pa yan sa Facebook. No? Nag-release ng report cards ang school, puro mga line of 9, 999, no? 91, 92, 90. Makikita mo yan sa Facebook, I'm proud of you. Di ba? Pero pag nakagawa ng gulo, no, sasabihin ng nanay, pinatatawag ng principal ang magulang niyan. Sabihin sa asawa, ikaw ang pumunta. No? Okay. But it is very natural for parents to be proud of their children who are very pleasing to them. Di ba? Mabait, nakakatanggap ng honor, na-promote sa trabaho, nakapag-asawa ng mabuting tao, things that will make you proud as parents. That is my son.
That is my daughter. My dear sisters and brothers, that is also what God feels when we make ourselves pleasing to the Lord. That is my son. That is my daughter, with whom I am well pleased. Ang ating misyon, gawin natin ang ating buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen.